Isang buwan mula ngayon bago mag-umpisa ang trade deadline para sa 2026 season, ito yung pagkakataon ng bawat teams na magdesisyon sa roster nila kung sino yung kailangang bitawan o sino pa yung mahalagang piece para sa lineup nila. Ang Lakers ang nakikitang isa pa sa mga team na pwedeng gumawa ng big moves para sa trade deadline na to, lalo na sa pinakamalaking pangangailangan ng mga to para mas maging ganap silang champion contender para sa window na to kay Luka Doncic. Ang Lakers ngayon kulang sa first round pick sa trade market. Ang contract lang ni LeBron yung may pinakamalaking chess piece na pwede nilang gamitin para sa draft capital na magagamit nila mismo para sa future rebuild o pag-upgrade ngayon sa roster nila, lalo na kung mas ipa-priority nga ng Lakers ang championship window para kay Luka o Austin Reeves. Sa ngayon kasi may mga realistic na trade scenario na lumalabas sa online reports. Wala naman talagang official confirmed deal, pero sa mga mock trade o rumors, si LeBron talaga ang pinag-uusapan ngayon dyan. Dahil nga sobrang laki ng pabor sa Lakers sa oras na i-buyout nila ang contract ngayon ni LeBron. May mga proposal na pwedeng makakuha ang Lakers ng ibang big names o superstar na pwede nga raw mas maging fit para dito kay Luka Doncic na makatulong sa championship nila. Kapalit yung ibang role players at mga draft asset. Yan kung hihintayin talaga ng Lakers na pumasok ang trade deadline. Dahil ngayon mahihirapan ang Lakers dahil sa no trade clause nitong si LeBron sa contract niya. O depende nga rin daw kung mismong si LeBron yung pumayag sa trade. Talagang matutuloy yan, lalo ngayon na nakikita rin na yung kombinasyon nitong si Luka at LeBron nagiging mahina ngayong season, lalo na sa problema ng mga to pagdating sa depensa at agawan sa rule. May mga scout kasi talaga na nagsasabi na si Luka ang pinakamabisang player kapag siya ang nagdadala ng buong play nila. Kapag hindi lang, mas lalo kasi bumababa yung contribution niyan. Kaya kapag nagsabay nga raw yung tatlong core na to, madalas may isa na nauuwi sa corner lang at hindi gaanong involved sa opensa. At madalas nga raw na si LeBron, yung dating prominent nila sa opensa, yung natutukoy dyan. Kaya nakikita na ang pinaka problema nga dito yung team chemistry, lalo na sa tatlong core na to mula kay Luka, LeBron, Reeves. Mahusay si Reeves. May ilang analyst din na nagsasabi na nag-overlap nga lang to sa laro kasama si Luka at LeBron sa offensive creation, ball handling. Kahit mahusay siya, minsan nagiging redundant ang role niyan kung may dalawa pang malalakas na ball dominant sa roster. Ngayon, mas napapadalas pa yung injury ni Reeves, mas nagiging inconsistent naman lalo yung rotation at coaching adjustment para sa kanya. At makikita mismo natin dyan sa recent changes nila sa ilang games na walang Austin Reeves, mas nagkaroon ng malaking adjustment yung mga to sa playing time kay Luka at LeBron at ibang mga bench players nila. Kaya ngayon kung magpapatuloy pa na maging prone sa injury itong si Reeves, di malabong matulad dyan kay Davis na ang mismong dahilan kung bakit siya trinade ng front office dahil nga naging pronto sa injury nung isang buong season niya nung 2024 na pwedeng mangyari naman dito kay Austin Reeves, lalo ngayon na wala pang mid-season, dalawang injury na ang nakuha nito. Sa ilang games ngayon na walang Reeves, mas naging effective nga raw si LeBron at Luka na kapag nagkaroon ng 2-man game sila kaysa sa 3-man game, mas effective nga raw yung setup ni LeBron at Luka dyan. Dahil si LeBron nag-shift sa role na secondary facilitator, mas nag-work ang tandem niya kay Luka kapag hindi nakakrowd si Reeves sa playmaking at touches. Yan mismo ang nakikita na kung walang Austin Reeves, pwede nga raw maibalik ang dominant duo ni Luka at LeBron. Kamakailan lang may mga post-game criticism kay JJ Redick sa team effort na nagpapakita rin na may frustration sa consistency at performance yung mga to, na pwede nga raw mas lalong mag-fuel sa front office sa decision bago ang trade deadline dito kay Reeves. May mga trade ideas na rin kasi na lumabas na nagsasuggest sa Lakers na pwedeng i-offer si Reeves para makuha nun si Zion o ibang mga star o legit center na kailangan nila para mas makabuo ng roster na contender para kay Luka at LeBron. Kung yung duo pa rin nga raw ni Luka at LeBron yung ipa-priority ng Lakers, may ilang teams din kasi talaga yung nagpapakita ng interest hanggang ngayon sa value player swap para kay Austin Reeves sa Lakers. Yan ngayon yung tinitignan na pwedeng magtulak mismo sa front office para tuluyan itong si Reeves sa market.